Part 1. I was grinning from ear to ear as I heard those words. Gusto kong maiyak sa tuwa because finally, our stressful college days has officially ended today. I am now a degree holder, at hindi ko akalain na kakayanin ko ang mga huling buwan ko sa kolehiyo. Then, I remember that I have dealt with bigger problems in my life that I thought I wouldn't be able to make it. But I did. Pagkatapos ng graduation ceremony ay kaagad akong dinaluhan ni Dada at Doreen. Pareho nila akong sinalubong ng yakap. They looked so proud of me. Proud rin naman ako sa sarili ko dahil sa kabila ng mga problemang dumating sa akin, nagawa ko pa ring igapang ang sarili ko. We're so proud of you, and feel so honored to have been given the opportunity to be with you in a big event like this in your life. Malapad akong ngumiti at mahigpit na yamakap sa ama ko. Akala ko noon, hindi ko matatanggap na siya ang tatay ko kahit na sumama ako sa kanya. Ilang taon rin ang itinagal bago nawala iyong pagkailang ko sa kanya bago ako nasanay sa kanya. I may have been calling him Da, pero nandoon pa noon yung pag-aatubili at pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, okay na ako sa kanya. Nasanay na ako sa kanya. Pero syempre, may mga pagkakataon pa rin na iyong kinalakihan kung ama ang hinahanap ko minsan. Hindi na siguro talaga mawawala sa akin ang ganun dahil sa kanila ako lumaki. At alam kong naiintindihan naman iyon ni Dada. Let's go to the stage. Picturean ko kayo ni Dad. Masiglang wika ni Doreen. Nagtungo kami sa entablado para makuhanan niya kami ng larawan habang hawak ko ang diploma ko. Halos mapunit na ang bibig ko sa sobrang lapad ng ngiti ko sa mga sandaling ito. Medyo nakakapanghinayang lang dahil hindi nakapunta sina Mommy dito. Bukod kasi sa malayo, may nire-rush daw na trabaho si Daddy. Tsaka, ngayon rin ang graduation day ni Narian at Avet. Well, wala namang kaso sa akin iyon. Naiintindihan ko naman sila. Alam ko naman na kung makakapunta lang sila, pupunta sila. Nagkataon lang na nagkasabay-sabay. Alam na rin nila kung nasaan ako. Nakakausap ko na rin ang mga pinsan ko doon at maayos na kami. Hindi na sila galit sa akin dahil sa ginawa kong pag-alis. 4 na taon na ang lumipas. Hindi ko masasabi na tuluyan nang naghilom iyong mga sugat, ngunit masasabi ko na natanggap ko na. Wala naman rin akong choice kung hindi ang tanggapin iyong katotohanan. Masaya na rin naman ako sa buhay ko ngayon. Nawala na rin yung pagsisisi ko na lumayo sa kanila. Magpapaalam lang po ako sa mga kaibigan ko, pahayag ko nang matapos naming magpicturean sa stage. Alam ko rin na kailangan na naming umuwi dahil may mga bisita sa bahay na mga kapitbahay lang namin. Nagpaluto rin kasi si Dada. Talagang pinaghandaan niya itong graduation ko. At si Terence ang naiwan doon sa bahay at iyong mga kinuhang magluluto sa mga ihahanda. Ayla, congrats sa atin. Masayang salubong sa akin ni Elma nang mamataan niya akong palapit sa kanya. Girls, finally, tumatakbong hiyaw naman ni Monica na palapit sa amin. Sulit yung stress natin sa thesis. I'm glad we made it. Halakhak ko. Nag-group hug kaming tatlo habang tumatalon-talon sa sobrang tuwa. I never thought I'd be able to make new friends here. Inilalayo ko kasi ang sarili ko sa ibang tao noon dahil nga hindi pa ako sanay. Natakot rin ako na baka husgahan nila ako kapag nalaman nila iyong tungkol sa akin. Pero ngayon, may masasabi ako na talagang kaibigan ko dito. Hindi man sila ganun karami katulad ng mga kaibigan ko dati, at least, mayroon pa rin. Alam rin nila na may 2 akong pamilya dahil noong unang pasok ko dito sa university, Fontanilla pa ang ginagamit kong apelyido. Pero ngayon, Velasco na. I am now Ayla din S.A. Velasco. Nagdesisyon ako na palitan na ang surname ko at isunod iyon sa totoo kong ama. Ipinaalam ko naman ang tungkol doon kay Mommy at Daddy. Nalungkot sila, oo, pero di kalaunan naman ay sumang-ayon rin sila. Hindi na tayo magkikita araw-araw. Medyo lumungkot ang tinig ko. Ayos lang yun. Nagsasawa na rin naman ako sa mga mukha nyo. Biro ni Monica. Agad siyang kinutusan ni Elma. Lumapit sa amin si Dada at Doreen. Kinuhanan rin kami ng ilang larawan ng kapatid ko at pagkatapos ay nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na kami. Pagdating namin sa bahay ay marami ng bisita. Nakaayos ang front yard at may iba't ibang putahe ng pagkain ang nakahapag sa ibabaw ng pahabang lamesa.
May isa ring lamesa at napuno iyon ng mga regalo. Congratulations! Finally, I don't have to wake up early to take you to school. Salubong kaagad sa akin ni Terence pagbaba ko ng sasakyan. Yamakap ito sa akin at halos buhatin ako. Malakas naman akong tumawa dahil doon sa sinabi niya. Siya kasi talaga yung napaparusahan dahil siya ang naghahatid at nagsusundo sa akin. Kahit noong nag-wait ako, pudpud na nga yata yung gulong ng sasakyan niya, Thank you, kuya, nakangiti kong sinabi. Binati rin ako ng mga bisita nang makita ako. Saglit rin akong nakipag-usap sa kanila kahit na hindi ko matandaan kung sino sila. Buong barangay yata ay inimbitahan ni Dada dito sa bahay. Halos kasi kilala sila rito sa lugar na to. Maraming lupain si Dada at may cattle ranch pa siya. Si Terence ang may hawak sa mga lupa at doon sa rancho. Nang maggagabi na ay ang mga kaibigan na lamang ni Terence ang natira sa mga bisita. Nakihalubilo kami ni Doreen sa kanila habang nag-iinuman. Maraming kaibigan dito si Terence na naging ka-close ko na. Puro sila mga lalaki at nagtatrabaho sila kay Dada. Iyong iba ay doon sa rancho at iyong iba naman ay sa lupang pinagtataniman ng palay at mais kaya magaganda iyong mga katawan nila. Tan rin ang kulay ng mga balat nila dahil nabibilad sila sa araw. Si Terence rin ay ganon. Crush nga yata ng bayan ang kapatid ko dito, Ngayon rin pala ang graduation nila riyan. Usual ni Doreen. Tumingin ako sa kanya. Ipinakita naman niya ang screen ng phone niya. Ngumiti ako at tumanggo nang makita ang group picture ng mga fante nila. Halos nandoon silang lahat maliban kay Chino. O baka hindi lang siya sumali sa picture na ito. Mukhang nasa isang high-end restaurant sila para ay celebrate ang pagtatapos ni Rian at Yvette. Hinihintay ko rin na makaramdam ako ng kurot sa dibdib o di kaya ay inggit ngunit wala akong naramdaman. Tanggap ko na siguro talaga ang katotohanan. Napag-usapan namin ni Doreen ang tungkol sa mga fante nila. Open naman ako sa topic na yon. Hindi katulad noon na parang pinipilipit ang puso ko sa tuwing mababanggit sila. Pero sa loob ng 4 na taon ay hindi pa rin ako umuwi doon. Hindi pa ako bumisita sa kanila kahit na nakikiusap na sina mommy at daddy. Kahit nga noong kasal ni Diana ay hindi ako attend kahit na isa ako sa mga bridesmaid niya. Tanggap ko na pero ayaw ko na talagang pumunta pa doon. Hindi pa ako handang pumunta doon. Bakit hindi mo nagustuhan si Joseph noon? Asar ko sa kapatid ko. Ngumiwi ito sa kaumiling. I'm not into playing some dumb games. Napakababero noon, di ba? Tumawa ako sa katumango. Ibang klase talaga tong Chino Fontanilla na to, no? Guwapo na magaling pa sa karera. Ang dami sigurong babae nito at sa kapera. Pareho kaming napatingin ni Doreen sa isa sa mga kaibigan ni Terence na kasama namin dito sa mesa dahil sa pangalan na binanggit niya. Nakita ko naman ang pagsulyap ng tingin sa akin ni Terence. Malapad akong ngumiti. Chino is kind of famous now as a racer. Kung dati ay sa touring cars siya, ngayon ay sa sports car na. At natutuwa ako para sa kanya sa mga na-achieve niya. Akala ko nga dati hindi na niya itutuloy ang pagiging racer niya dahil doon sa aksidente. Akala ko ay nagka-trauma siya pero hindi. Nagulat na lang ako nang sabihin ni Yvette sa akin ang tungkol sa kanya. He is now known as one of the best racers in the country kahit na hindi siya ganun ka-focus sa racing. Minsan, natatalo siya competition pero madalas, nananalo siya. Isa na rin siyang licensed engineer at kasama niya si Doreen sa trabaho sa isang construction firm. Sobrang proud sa kanya nila mommy at daddy. Pati na rin ako, syempre. Hindi ko na rin siya nakausap pagkatapos noong huli naming pag-uusap. Hindi na siya ulit tumawag doon sa account na yon. Kahit sa bago kong social media account ngayon, hindi siya nagpaparamdam. But that's okay. Ako naman mismo ang nagsabi sa kanya na huwag na niya akong kontakan kahit kailan. At tinupad naman niya iyon. Tsaka siguro ngayon, nakalimutan na niya iyong nararamdaman niya sa akin. Sa tagal na ng panahon at sa dami na ng mga nakasalamuhan niyang babae, imposibleng ako pa rin. Naging public rin ang buhay niya ngayon kaya hindi mahirap mang-alap ng balita tungkol sa kanya lalo na sa love life niya. Maraming nalilink na babae sa kanya. Di lang yun. Ang ganda pa ng sasakyan niya. Gatong naman ng isa. Naiinggit na naman tong mga to. Pumalatak si Terence sa kanapailing sa mga kaibigan. Hindi sa ganun, boss. Iba lang talaga ang dating ng isang to.
Magaling talaga. Talaga. Gusto ko sanang isingit ngunit hindi ko nalang ginawa. Hindi naman nila alam na kilala ko ang lalaking pinag-uusapan nila ngayon. Ang alam lang nila tungkol sa akin ay bukod kina Terence, may iba pa akong pamilya. Pero wala silang ideya kung sino. Ayla, tawag sa akin ng isang tinig. Mabilis akong lumingon sa may front door ng bahay. Yes, nakangiti kong sabi sa tatay ko. Can I talk to you for a minute? Are you drinking? Lagot, Ayla. Asar ni Jom. Nginiwian ko lang siya saka na in-excuse ang sarili para puntahan si Dada. Ano po yun? Tanong ko. Sumunod ako ng lakad sa kanya patungo sa sofa saka umupo. Your mom called just a while ago, panimula niya. I nodded my head. Hindi na bago sa akin iyon. Hindi na rin nakakapagtaka. Ano pong sabi? Tinatanong nila kung ayaw mo bang umuwi muna sa kanila. Tapos na rin naman ang graduation mo. Tumaas ang dalawang kilay ko at marahang umiling para matapos na itong pag-uusap namin. Alam ko na hindi naman niya ako pipilitin kapag sinabi kong ayoko. Hindi ko na talaga binalak na umuwi pa doon. Sabihin na ng iba na wala akong utang na loob pero ayoko na talaga. Natatakot na akong pumunta doon. Anak, don't you think it's time for you to visit them? To spend some time with them? It's been 4 years. Yes. Pero wala pa po kasi sa isip ko na pumunta doon, Pilit akong ngumiti. Bumuntong hininga ito sa tumango. You know I won't force you, right? But I also don't want them to think that I'm the one who doesn't want you to go there. I know I have the right to, pero pamilya mo rin sila. You should visit them at least. If you don't want to stay in their house, you can stay with your grandmas. Gusto ka rin namang makasama ng lola mo, mahabang pahayag nito. Kahit isang araw lang, Ayla. They were not asking for too much. Kinagat ko ang inner lip ko at tumingin sa kung saan-saan. I will think about it, wika ko. Muling napabuntong hininga ang tatay ko dahil alam na niya ang ibig sabihin nung sinabi ko. Alright, if you really don't want to go there, sasabihin ko na lang na may mga aasikasuhin ka pa, pagsuko niya. Ako naman ang bumuntong hininga. Kailangan niya laging gumawa ng excuses para sa akin dahil hindi naman niya kayang sabihin na ayoko. Hindi ko rin naman kayang sabihin kila mami na ayoko. Pero siguro, tama siya. Kailangan ko na nga sigurong pumunta doon kahit isang araw lang. Para rin naman matuwa sila mami na 4 na taon na akong pinipilit na umuwi doon o kahit pumasyal lang. Sa 4 na taon na yon, napakarami ng excuses ang nasabi ng tatay ko. No need, sige po, pupunta na ako dun, pagpayag ko. Ngumiti siya sa akin saka tinapik ang balikat ko. Hindi niya alam na kaya ayoko nang pumunta doon ay dahil natatakot ako. 4 na taon akong nagtiis hanggang sa masanay ako. 4 na taon akong tumatanggi na pumunta doon dahil sa takot na baka hindi na ulit ako bumalik dito at piliin na lang na manatili ulit doon. I was busy unwrapping the gifts I received yesterday with Doreen here in my room. Sa sobrang dami kong natanggap na regalo ay nang-alay na ang mga daliri ko sa kakapunit sa mga wrapper. Mostly sa mga regalo na natanggap ko ay mga damit. They were not from some known brands, but I didn't mind. Ang importante sa akin ay yung nag-effort sila para lang may maibigay sa akin. Hindi naman kasi marangya ang buhay ng karamihan dito. They were thriving just to make ends meet. Kinuha ko ang isang regalo na pa-square at binasa ang nakasulat sa card. Kinusog ko pa ito para sana magkaroon ng ideya kung ano ang laman ngunit wala akong narinig na tunog. Nakangiti ko yung binuksan ngunit kaagad rin na nabura ang mga ngiti ko. Naramdaman ko ang init sa mga pisngi ko dahil sa laman. Really? Natatawa kong sabi habang nakatingin sa pangalan na nakasulat sa box. Narinig ko ang malakas na halakhak ng kapatid ko. Hindi ko na rin kailangan buksan ang box para makita kung ano ang nasa loob dahil alam ko na. At alam na rin panigiridado ni Doreen kung ano. Sino ang nagbigay niyan? Muli kong tiningnan ang card na nakadikit sa wrapper. Lola Esther. Sabay kaming tumawa. Siya yung matanda naming kapitbahay na madalas kaming ipagwalas ng bakuran. Anak rin niya ang nag-aasikaso ng mga gawaing bahay dito. But damn, bakit kaya niya ako naisip ang regaluhan ng panty? Isang dosina pa talaga. Kung tutuusin ay pricey ito para sa kanya. Maayos naman yung mga undies ko,
O baka may nakikitang butas si Ate Cynthia kapag naglalabas siya tapos ikinwento niya sa mama niya. Gosh! Naiiling kong itinabi ang box saka muling nagbukas ng iba pang regalo. Dinampot naman ni Doreen ang isang regalo na namumukod tanging maliit. Who is this from? Tiningnan niya ang magkabilang side ng regalo. Siguro hinahanap niya kung kanino galing. Walang nakalagay. Umiling ito. Ipinagkibit balikat ko na lamang iyon at ipinagpatuloy ang pabubukas sa iba pang regalo. Lilan na lamang ang mga hindi namin nabubuksan. Ang kalat-kalat na nga sa sahig nitong kwarto dahil sa mga gift wrappers. Oh, my gosh! Ayla, look! Excited na sabi ng kapatid ko. Bahagyang umawang ang mga labi ko habang nakatingin sa hawak niyang box. Cornblow ang kulay noon at pamilyar ang naka-engrave na pangalan sa box. Ariel Gordon, usual ko sa hindi makapaniwalang tinig. Medyo kumabog rin ang dibdib ko. Yes! And a pair of earrings. Wow! Inabot niya sa akin ang lalagyan na agad kong kinuha. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi nang makita ko ang disenyo ng mga yun. Kaagad kong kinapa ang singsing na ginawa kong pendat ng kwintas na suot ko dahil katulad nitong singsing, love knot rin ang disenyo. Isang tao lang ang nabibigay sa akin ng alahas na may ganang disenyo. At sakto pa na parehong brand ang pinagbilhan. Kanino ba galing ang mga to? Walang nakalagay kung kanino galing. Curious kong tanong at medyo kinakabahan na. Muling kinuha ni Doreen ang pinunit na niyang wrapper sa kasinuring mabuti. Wala, napaka-generous naman nung nagbigay niyan. Baka manliligaw mo na, ha? Asar nito. Pilit akong ngumiti sa kaumiling. Imposible namang sa kanya galing to. Di sana, sinabi ni Terence sa akin kung siya nga. Tsaka, paniguradong hindi naman yun magsasayang ng oras para sa akin. Bakit ba siya ang unang pumasok sa isip ko? Suck. I'll ask kuya about this. Baka sa kanya inabot to kahapon. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya at lumabas na ng kwarto. Hinanap ko si Terence dito sa loob ngunit hindi ko siya makita kaya lumabas ako. Agad akong lumapit sa kanya nang makita ko siyang sinusuri ang sasakyan niya habang naninigarilyo. Kuya, tawag pansin ko. Lumingon ito sa akin nang may pagtatanong ngunit kaagad ring kumunat ang noo niya nang mapatingin sa mga paa ko. Where are your slippers, Ayla? Tanong nito na parang napaka-big deal na wala akong suot na tsinelas ngayon. Do you know who this is from? Hindi ko pinansin ang tanong niya. Itinaas ko rin ang hawak ko. Pati yung wrapper ay dinala ko na rin baka sakaling matindaan niya kung kanino ito galing. Kumunat ang noo nito saka umiling. Walang pangalan. Wala, kinagat-kagat ko ang inner cheek ko. I don't know. You got plenty of guests yesterday. I don't recall who gave that. Humithit pa ito sa sigarilyong bago itinapon. Ano ba yan? Death threat. Napabusangot ako sa sinabi niya saka siya inirapan. Mahina naman itong tumawa saka kinuha sa akin ang hawak ko at masusing tiningnan. Bamuka ang bibig nito at magsasalita na sana nang bigla naming marinig ang tinig ni Ate Cynthia. Anong iluluto kong tanghalian niyo, Renzo? Ikaw, Ayla, baka may gusto kang ipaluto. Ikaw na bahala, ate, sagot ko. Kilala mo ba kung sino ang nagbigay nito kaapo, Tay? Tanong ni Terence kay Ate Cynthia. Ipinakita niya ang corn blue box. Ito yung wrapper niya. Ipinakita ko naman ang gift wrapper. Sandaling nag-isip si Ate Cynthia na mukhang inaalala kung kanino ito galing. Oo, yan yung inabot sa akin noong anak ng kaibigan ng dada mo kahapon. Pinapabigay daw sa'yo. Galing siguro sa mommy niya, sagot niya. Right, sina Tita Melda. They were here yesterday. Hindi na nga lang nila kayo nahintay dumating kasi may pupuntahan pa daw sila, gatong ni Terence saka ibinalik sa akin ang box. Lihim akong napanguso saka tumanggaw-tango. Ewan ko ba kasi kung bakit naging big deal sa akin kung sino ang nagbigay ng mga hikaw. Shino is not the only one who knows about the Ariel Gordon brand. Ano ba ang pumasok sa utak ko? Nagpaalam ako na babalik na sa kwarto. Inililigpit na ni Doreen ang mga kalat sa sahig pagpasok ko. Alam ni Kuya, Yuzise niya. Kay Tita Melda daw sabi ni Ate Cynthia. At hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng disappointment na hindi si Chino ang nagbigay nitong mga hikaw. Oh, baka siya nga. Tita Melda is fond of branded jewelries.
Remember when I passed the board exam? Binigyan niya ako ng watch from VCA. Yeah. Pilit akong ngumiti saka lumapit sa kama. Itinabi ko rin ang box kung nasaan ang mga hikaw. Inabot ko rin ang 2 regalo na hindi pa nabubuksan at pagkatapos ay tinulungang magligpit ang kapatid ko. Naiinis ako sa sarili ko. How can I go back there if I'm being like this? How can I show up if those simple earrings with a design like the ones he gave me made me paranoid? Jesus. By the way, Ayla. Doreen trailed off. Are you sure you want to spend some time with the Fontanillas? Will you be just fine going back there? May himig ng pag-aalala ang tinig niya. Naikwento ko kasi yung pinag-usapan namin ni Dada kagabi. At dahil babalik na rin si Doreen sa syudad sa linggo, sasabay na ako sa kanya. Pero syempre, sinabi ko man na pupunta na ako, may pag-aalangan pa talaga ako. Sandali akong tumahimik habang nakatingin sa kanya. Truth is, ayoko naman talagang pumunta doon. I'm fine here. I'm doing good, amin ko. Then don't. Desisyon mo pa rin ang masusunod. Umiling pa ito at lumakad palapit sa akin saka humawak sa balikat ko. Yup. Ang kaso, alam na nila mommy na uuwi ako doon. Sinabi ni Dada sa kanila na finally, makakapasyal na ako doon. Bumuntong hinga ako sa katipid ng ngumiti. Kung hindi lang sana nasabi agad ng tatay ko, handa pa rin magbago ang isip ko. Kaso, yun nga, alam na nila pero hindi lang sinabi ni Dada kung kailan. Ayoko namang sabihin na hindi na ako matutuloy dahil tuwang-tuwa sila kagabi noong makausap ko sila. Nakakahiya naman sa kanila at nakakagilty dahil alam kong sabik sila na makita ako at makasama. Ayla, sambit niya. May konting pag-aalangan rin ang tinig niya. Siguro ay hindi rin siya pabor na umuwi ako doon dahil nandun siya sa coffee house noong ipahiya ako ng lola ni Chino at ibinulgar pa ang tungkol sa naging relasyon ko sa kanya. Don't worry, hindi naman ako magtatagal doon. Ngumiti ako, Leon nga lang, hindi rin ako ganun kasigurado kung hindi nga ba ako magtatagal doon. Ngumiti ito nang hindi litaw ang mga ngipin ngunit naroon pa rin iyong pag-aalinlangan. Pakiramdam ko ay may gusto siyang sabihin sa akin ngunit hindi lang niya alam kung papaano niya sisimulan. I have to tell you something about Chino, mungkahi niya makaraan ng ilang sandali. Nakaramdam ako ng kaba ngunit ikinubli ko iyon sa pamamagitan ng isang ngiti. Sure, what is it? Handa naman na akong malaman ang kung anumang tungkol sa kanya. Naihanda ko na ang sarili ko sa mga posibleng naging kaganapan sa buhay niya. Wala namang problema sa akin kung may girlfriend na siya. She knows dating one of our office mates. They were dating for like almost a year now. Architect yung girl and bago lang sa company. Tumango ako, hindi nagpalabas ng kahit anumang emosyon sa mukha. They were just being low-key. You know, maraming interesado sa kung ano ang mga nangyayari sa buhay ni Chino ngayon. Muli akong tumango at handa pang makinig sa mga sasabihin niya ngunit hindi na siya nagsalita. That's good for him, wika ko. Ma'am, I just thought I have to tell you this para hindi ka na masyadong mag-ulat kapag nandoon ka na. Humalaklak ako sa kaumiling. Mag-ulat, baka ang ibig talaga niyang sabihin doon ay masaktan. Pero magugulat talaga ako kung hanggang ngayon, ako pa rin. Ang tagal bago siya nakamove on sa akin, biro ko at pareho kaming natawa. Hindi na ulit namin napag-usapan si Chino ngunit hindi kaagad nabura iyong sinabi niya sa isip ko. Kaya siguro kahit na maraming nali-link na babae sa kanya na nababasa ko sa mga online news, wala siyang pinabulaanan. Pero hindi rin niya sinabi na wala pa siyang girlfriend, Leon na yun siguro. Hindi man niya inamin na may girlfriend na siya, wala rin naman siyang sinabi na wala pa. Pero magaling talaga siyang magtago, Wala rin kasi akong nakikitang ibang babae kapag may bonding sila ng mga pinsan namin. Now I wonder kung kilala ba nila ang girlfriend ni Chino. I'm sure naging detective na naman si Rian kung hindi pa ipinakilala ni Chino yung babae sa kanila. At saka, nagiging maingat na siguro siya ngayon para na rin maprotektahan yung babae sa publiko. Pagsapit ng hapon ay inaya kami ni Terence na pumunta sa bukid para maghatid ng merienda sa mga kaibigan niyang nagtatrabaho doon. Sinakyan namin ang off-road Wrangler dahil maputik ang daan tungo doon. Dinama ko ang sariwang hangin na tumatama sa mukha ko habang nagbabiyahe kami.
Pareho kaming nakatayo ni Doreen sa likuran. Open naman kasi ang likuran nitong sasakyan. Tahimik ang kapaligiran dito. Wala kang makikitang malalaking sasakyan na dumadaan. Umiingay lang dito kapag may okasyon tulad ng fiesta. At malaki ang naitulong sa akin itong lugar sa mga naging problema ko. Pero minsan, nagiging problema ko rin ang katahimikan dahil hindi ko maiwasan ang pag-iisip noon. It took me years to overcome the homesick feeling. Nang makarating kami sa may bukid ay inilalayan kami ni Terence pababa. Agad naman kaming sinalubong ng isa sa mga kaibigan niya para kunin ang basket kung saan nakalagay ang magiging merienda nila. Congrats, Ayla. Pasensya ka na, hindi ako nakapunta kahapon, animat nang makarating kami sa may kubo na gawa sa kawayan kung saan sila nagpapahinga. Oo nga, ba't wala ka kahapon? Curious kong tanong habang umuupo. Layong iba naman ay naging abala na sa pagkain ng palabok na dala namin. Hinahanap mo ba ako? Tanong pa niya saka nagkamot ng ulo. Nakita ko ang pagniwi ni Terence habang nakatingin kay Matt. Mateo, kumain ka na lang, utos ni Terence. Minsan hindi ko maiwasang maalala si Chino kapag ganito si Terence. Medyo may pagka-overprotective rin siya. Kahit na sabihing kaibigan niya ang mga to, naglalagay pa rin siya ng boundaries. Akala nga ng iba noong bago pa lang ako dito, asawa niya ako. Halos masuka kaming pareho noon. Hindi naman, sagot ko kay Matt. Kung hindi nga lang niya sinabi na hindi siya nakapunta kahapon, hindi ko maaalala na hindi ko nga pala siya nakita. Sabi ko sa'yo, Matty boy, kumain ka na lang, naiiling na saad ni Terence habang nakangisi. Tumawa ang mga kasama namin dito, pati na rin si Doreen. Bahagya akong napanguso nang makita ang disappointment sa mukha ni Mateo. Hindi pa naman ako masyadong ginawang manhid ng mga pinagdaanan ko para hindi maramdaman ang kakaibang pakikitungo niya sa akin kapag nakakasama ko siya. Noong ipakilala ako ni Terence sa kanila, alam kong may iba na sa tingin niya pero hindi ko na lang pinansin. At saka magsasalita pa lang siya, binabara na siya ng kapatid ko. Isa pa, mga kuya lang ang tingin ko sa kanila. Graduate na si Ayla, boss. Pwede na siyang mag-boyfriend, biro ni Jom habang itinataas baba ang mga kilay. Sinabi ko bang hindi pa siya pwede? Masungit na balik tanong ng kapatid ko. Bakit ako ang topic niyo? Itinuro ko ang sarili ko. Wala namang pumansin sa akin. Payagan mo na si Mateo na ligawan si Ayla. Na love at first sight yan, boss. Tsaka, parang hindi mo kaibigan, pahayag ni Kuya Ando, ang masasabi kong pinakamatanda sa kanilang magkakaibigan. Nilingan ko si Mateo na halos mailuwa ang pagkain na nasa bibig niya. Tinawanan siya ng mga kaibigan niya dahil doon. Halatang nag-e-enjoy naman si Doreen sa mga naririnig. Pakiramdam ko ay kaya akong ipagkanulo nitong babaeng to. Leon nga ang problema, boss, kaibigan ko siya kaya alam ko ang baho niya. Pumalatak si Terence sa kanilingan si Mateo na halata ang hiya sa mukha. Shut up, guys. Hindi makakain ng maayos si Matt sa inyo, bawal ko sa normal lang na tinig. Hindi naman ako nakakaramdam ng pagkailang sa ganitong usapan. Siguro dahil hindi naman ako interesado sa kahit na kaninong lalaki. Kausapin mo si Dad, Matt. Tapos, kausapin mo rin yung isa pang dad ni Ayla. Kung ayaw kang payagan ni Kuya, baka sila, payagan ka, ani Doreen habang matamis na nakangiti. Siniko ko siya sa kainirapan. Ipagkakanulo talaga ako nito. Sige. Laglag ang pangako ng ibaling ko ang ulo ko sa direksyon ni Mateo. Malakas naman na nagtawanan ang mga kasama namin dito. Mukhang seseryosohin niya iyong sinabi ni Doreen, If you don't feel comfortable staying in their house, or if they ever made you feel uncomfortable, remember you can always call your ate, okay? Marahan akong tumanggaw kay Dada, hindi masyadong pinansin ang mga sinabi niya dala ng antok. Masyado pang maaga. Ni hindi pa nga namin nasisilayan ang liwanag pero kailangan na namin magsibangan dahil malayo-layo pa ang biyahe namin, gustong-gusto ko pang humilata sa kama at ipagpatuloy ang naudlot kong pagtulog ngunit nagmamadali kasi si Doreen. Sinabi ko sa kanya na iwan na lang niya ako dahil labag naman sa kalooban ko ang pag-alis, iyon nga lang ay narinig yun ni Dada kaya napag-alitan niya ako. At heto ako ngayon, parang lasing na nakaupo sa sofa. Naligo na nga ako pero mas lalo ko lang naramdaman ang antok. Hindi ko na rin alam kung ano-ano ang mga nailagay kong damit sa bag.
Basta na lang ako dumampot sa closet kanina. Is everything good, guys? Para makaalis na tayo, tanong ni Terence mula sa labas ng bahay. Hindi pa bumababa si Doreen, tugon ni Dad. Will there be no problems with the van, Renzo? Did you check the brakes? Wala, Dad. Pina-check na rin ni Kuya Jerry to kahapon, aniya na pinatutungkulan ang magmamaneho ng sasakyan. Bumuga ako ng hininga saka tumingin kay Dada na nakalingon sa may pintuan. Hindi siya makakasama sa paghatid sa amin dahil kailangan niyang lakarin ang permit ng farm na mae-expired na. Hindi naman kasi pwedeng ibang tao ang lumakad para doon. Have you called your mom and dad? Have you told them that you are going home today? Bilang ni Dada sa akin. Hindi pa po, tugon ko. Matagal siyang tumitig sa akin ngunit wala naman siyang sinabi. Batid kong ramdam niya na ayokong umalis ngayon pero ayaw na lang niya iyong pagtuunan ng pansin. Ayaw na lang niya siguro akong konsentihin dahil nga nasabi na niya kila mommy at daddy na uuwi ako doon. Baka nahihiya na siyang gumawa ng dahilan para sa akin. Nang bumaba si Doreen ay sabay-sabay kaming lumabas ng bahay. Agad namang kinuha ni Kuya Jerry ang mga dala naming gamit at ipinasok sa sasakyan. Nandito naman ang iilan sa mga kaibigan ni Terence na ngayon ay kausap niya. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa fertilizer. Narinig ko pa ang mga tanong nila kung saan kami pupunta. Pati si Ayla, kasama, Tito. Sinulyapan ko ng tingin si Mateo na nandito rin pala. Hindi ko siya napansin dahil siguro wala pa talaga ako sa huwisyo at medyo madilim pa. Oo, papasyalan niya ang mommy at daddy niya, sagot ni Dada. Babalik ka pa dito, Ayla. Bigla akong natawa dahil sa tono ng boses niya. Feeling ko ay pipilitin niya ako kapag sinabi kong hindi. Oo naman. Dito ako nakatira, wika ko. Daddy, may gusto yatang sabihin sa'yo si Mateo, biglang sabi ni Doreen saka na nagmadaling pumasok sa loob ng Grandia habang tumatawa. Oy, Doreen, ani Mateo sa nahihiyang tinig. Anong sasabihin niya? Curious na tanong naman ni Dada na nagpalipat-lipat pa ng tingin sa akin, kay Doreen, at kay Mateo. Umiling ako saka na rin pumasok sa loob ng sasakyan. Nag-peace sign naman si Doreen habang malapad na nakangiti. Hindi ko na lang siya pinansin. Ilang beses pa akong kinausap ni Dada pero sarado ang utak ko kaya puro tango na lamang ako. Pinaalalahanan pa niya si Kuya Jerry na mag-ingat sa pagmamaneho. Hinayaan kong lumunin ako nang kawalan ng magsimula na kaming bamiyahe. Naririnig ko pang kinakausap ako ni Terence at Doreen ngunit hindi ko na sila nagawang sagutin. Nang magmulat ako ng mata ay maliwanag na sa labas. Hindi ko alam kung nasaang lugar na kami sa mga oras na to. Tulog naman si Doreen na nasa tabi ko, at si Terence na ang nagmamaneho ng sasakyan. Kinapa ko ang phone ko sa bulsa ng hoodie na suot ko. Namilog ang mga mata ko nang makita ang oras sa screen. Paano ako nakatulog ng 4 na oras sa biyahe nang hindi man lang naalimpungatan? Sobra ba akong napuyat kagabi? Well, at least hindi ko nakita ang pagdaan namin doon sa matarik na daan na sobrang kitid. Nag-shift ako ng pwesto sa pagkakaupo dahil medyo nakaramdam ako ng pagkangawit. Tumingin ako sa labas ng bintana at nang mag-sink in sa akin kung saan kami papunta ngayon ay mabilis na nagtahip ang dibdib ko. Bigla akong ginapangan ng nerbiyos. Kaninang umalis kami sa bahay ay wala akong naramdaman ni Katie ting na kaba. Pero ngayon ay hindi na ako mapakali sa upuan. Ni hindi ko pa natatawagan sila mommy para ipaalam na pauwi ako.